everyone! Good afternoon! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Nangunguna pa rin sila. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre ito na nga, grabe. Inaabangan na natin ang laban nila sa international stage. At ito nga, sa next month na, oh my gosh, papuntang Poland ang ating reyna na Siyempre, ang wala nang iba, Katrina Ligado. Yes, Katrina Ligado. Sasabak na nga sa international stage. So, after ilang taon, isang taon mahigit, ang paghihintay ni Katrina Ligado, finally, ito na, finally, ay makikita na natin siyang magkukumpit sa Miss Supranational. At ayun na nga, grabe ang paghahanda. Grabe ang kanyang training, especially in pasarela. Oh my gosh. Ayun talaga yung isa sa mga complaint ko. Sabi ko, nako, kailangan talaga pag-igihan naman ni Katrina Ligado yung kanyang pasarela. Kasi nga, during that time na lumalaban siya sa Miss Universe Philippines, hindi ko talaga gusto yung kanyang pasarela. Naluloka ako sa kanyang duck walk. Duck walk ba yun? Yung parang ganun-ganun, o, diba? Pero, sabi ko nga, may taon pa naman siya na magpiprepared. So, sabi ko, kaya niya yan. Yung ganda ni Katrina Ligado, hindi mo naman talaga matatanggihan. Sobrang ang ganda bilang isang Pilipina. Very pure Filipina beauty, morena. Tapos, alam mo yon na talagang nakaka-excite dahil iba ang beauty ng Katrina Ligado. At ito nga, susubukan nga din Katrina na makuha ang corona ng Miss Supranational. Yung iba nagtataas ang kilay kay Katrina Ligado dahil sinasabi nila, nako, hindi naman mananalo yan dahil ang hinahina niya sa communication skills. Tapos yung iba naman sinasabi nilang maliit, hindi daw pang model, hindi daw prototype beauty ng Miss, tawag dito ng Miss Supranational. Who knows? Nako, ako naman para sa mga nagsasabi sa kanya ng ganyan, mga insecure lang yan sa beauty na meron itong si Katrina Ligado. Kung ganda, alam nyo sa totoo lang, tulad nga na sinabi ko kanina, ang gandang Pinay beauty. Very oriental beauty, very Pinay na Pinay. Alam mo yon na parang wow, panalo talaga dahil iba talaga yung beauty na meron siya. Balita ko, gusto talaga to ng organization nung nakaraan taon pa, yung may-ari ng Supranational. Kaya parang feeling ko, oh my God, good shot to para kay Katrina. Pero hindi naman porket alam natin na gusto siya ng may-ari or napipisil siya ng organization, katulad ng mga nababalitaan natin, ay sigurado na tayong mananalo. Syempre hindi. Kailangan pa rin mag-effort. Kailangan galingan, kailangan pag-igihan, kailangan irampa mo na, di ba? Itodo mo na, hawak mo ang beat, di ba? So, yon. So, kailangan ng matinding paghahanda para ipanalo ang laban natin sa Supranational. Matagal-tagal na tayong hindi nananalo dahil since 2013 pa, 2013, di ba? Nang manalo tayo ng Supranational, ng kauna-unahan, at ito nga si Mucha Datul. Tapos after nun, hindi na nasundan. Pero katulad din ni Mucha, kung beauty, ando doon. Sa totoo lang, ang dami na natin pinadalang mistisa, ang dami na natin pinadalang matatalino, ang dami na natin inilaban dito sa Supranational. Lahat sila hindi pumasa sa panlasa ng organization. Lang talaga, si Mucha lang talaga. So parang ang feeling ko, ang hinahanap ng Supranational sa Pilipinas, yung gusto niyang kandidata, yung morena beauty. Kasi di ba during that time, morena pa nun si tapos parang fresh overload, yung parang
talagang nandoon talaga yung masasabi mo, beauty pang supranational. At nakuha nila yun kay Mucha Datol. O di ba si Mucha Datol hindi naman ganun kagaling pagdating sa com skills. Di ba ang com skills ni Mucha Datol hindi naman pak na pak, pero nakita naman ninyo, di ba? So dahil sa kanyang figura na Pinay yung dating na ipanalo niya ang supranational. Kaya hindi mo rin ma-underestimate kung ano ang merong kakayahan itong si Katrina Ligado dahil ang beauty ni Katrina Ligado ay talagang masasabi ko din humahantulad sa beauty na meron si Mucha, very Pinay beauty. Yes, hindi ganun kagaling ang com skills ni Katrina Ligado, pero naniniwala ako na nag-prepare din ng bonggang-bongga. So, yun yung abangan natin. So, looking forward ako kung makukuha nga ba natin ngayong taon etong Miss Supranational sa pamamagitan ni Katrina Ligado. Ang tagal na natin itong hinihintay, di ba? So, sana makuha na natin siya. And then, plus, nandoon ako na, looking forward ako sa mga styling. Styling, wala namang problema kasi si Katrina talaga maganda din damitan at very modela yung dating. Maliit lang si Katrina Ligado pero yung beauty niya ay talagang masasabi ko, Diyos ko, very queen. Ay nako, I'm so excited. Sa ngayon, nangunguna siya sa prediction at sinasabi nga ng kadamihan na mukha kay Katrina Ligado mapupunta ang corona. Ako naman, may nararamdaman akong ganyan. And then, depende na lang yan sa ipapakitang laro ni Katrina Ligado sa competition ng Miss Supranational. So, looking forward ako sa magiging laban ni Katrina Ligado at parang feeling ko, eto na yung hinihintay nating taon para sa Supranational. So, Laban Philippines. Diba? And then, of course, eto din, kung sa Miss Supranational, ay namumuna ang Katrina Ligado sa listahan ng mga prediction ngayon. Siyempre, si Miss Universe. Ay nako, si Miss Universe Philippines, di ba? Bea Milan Windorski, nangunguna pa din sa listahan. To be honest, si Bea, I'm so excited din para kay Bea. After niyang pumunta ng Myanmar, naging maingay yung pangalan niya. And then, naloka ako kasi di ba sinabi nga ni Natalie Glebova na kamukha niya si ganito, kamukha niya si ganyan. You are very Miss Universe. And then, sinabi din ni Natalie na, nako, I think we have another winner na naman tayo. So, ganon. Pero syempre, nakaka-overwhelm kapag sinabihan tayo ng gano'n, lalo na Miss Universe siya. I'm so excited para kay Bea Milan Windorski kasi si Bea Milan sa totoo lang iba yung datingan no? Sobrang anlakas ng dating sa totoo lang. And then, ayun na, bukod doon sa lakas, may ganda talaga. At ayun yung laban natin dahil iba talaga ang ganda ng isang Bea Milan Windorski. And then, excited ako sa kanyang transformation kung meron mang magaganap na transformation para kay Bea Milan Windorski. I hope so. I hope na meron talaga. So magandang kasi i-package kasi si Bea Milan magandang magkaroon ng transformation from this to this, di ba? So yun, parang alam mo yun, makikita mo yung pagiging niya. Sana lang ma-prepared talaga nila si Bea Milan ng bonggang-bongga, lalo na ngayon na maingay yung pangalan ni Bea. Syempre mataas din yung expectation sa kanya ng hindi lang ng Pilipinas ng buong mundo. Kumbaga parang ang laki ng expectation na ano ba ang itsura ni Bea, ano ba si Bea, sino ba si Bea. So syempre 'di ba, parang looking forward tayo kung ano nga ba ang ipapakita ng beauty queens natin na si Bea Milan Windorski sa Miss Universe. Ako para sa akin siguro kailangan lang mag-prepare talaga din ni Bea sa communication skills. Magaling si Bea sumagot pero I think kailangan niya ng konting, alam mo yon, baguhin, konting pageant pati. Hindi naman kinakailangan lahat. Pero nandoon lang na dapat kung ano yung tanong, yun yung sagot. Hindi yung ito yung tanong, ito yung sagot. So ayun yung inaabangan ko sa kanya na magkaroon siya ng kahit konting na transformation, the way kung paano sumagot, tapos paano ilaban yung kanyang pasarela,
evening gown, yung mga wardrobe na susuotin niya, yun, naglo-looking forward ako sa kanya doon. And then, let's see kung ano nga ba ang ipapakita ng Bea Milan Windorski sa darating na Miss Universe. Sa ngayon, nangunguna siya sa prediction at ang pumapangalawa sa kanya syempre sa prediction ay si Miss Venezuela. Andyan din syempre si Czech Republic na kakakorona lang din. And then of course Paraguay and Argentina. To be honest, ang nakikita ko malaking tinig para kay Bea Milan Windorski si Miss Venezuela as for now. Wala pa naman kasing nagdadatingan ng mga kandidata so hindi pa naman natin nakikita lahat. Si Myanmar naman ay masasabi ko soso lang. Pero inaabangan natin yung ibang kandidata lalo na yung magiging kandidata ng Puerto Rico sa Miss Universe. And then, ayan, magkakaalaman. So, for sure na well-prepared din ang Venezuela kasi sila din yung isa sa mga gusto nilang ma-hit ang corona ng Miss Universe ngayong taon na to. Kasi sunod-sunod na rin ang pagkakapasok ng Venezuela sa top 5. And then, either Thailand, inaabangan natin kung sino nga ba ang ipapadala ng Thailand ngayong taon na to. Kasi, imagine ninyo, nag-sandwich with sila for the first runner-up. Oh, di ba? Yes, meron tayong dalawang first runner-up. Pero, sila din, meron na din. Oh, di ba? Nakakaloka. Mas easy kasi sa kanila ngayon eh. Lalo na may connection si Mr. Nawat sa Miss Universe Organization. Tapos, siya pa yung national director. So, madali para kay Mr. Nawat na, alam mo yon na ilaban ang Thailand ngayon sa Miss Universe. And, let's see kung ano yung ipapakita natin ng pambato natin at kung paano nila ipiprepare si Bea Milan Windorski. Samantala naman, maraming nadidisappoint sa paghahandang ginagawa ni Asia sa laban niya sa Miss World. So, si Asia ay isa sa mga tinuturing din natin na possible din na mag-penetrate ng bonggang-bongga sa Miss World. Pero, maraming nadidisappoint kay Asia dahil nakukulangan sila sa transformation na sa transformation neto. Kumbaga parang nakita nga natin sa Asia nung nakaraan na parang walang kinang, walang ganda. So, ayun yung reklamo ng netizen kay Asia na parang ano bang ginagawa ni Asia? Bakit hindi siya nag-pre-prepared? Parang kulang sa pagiging isang reyna. So, panghinaan ng loob ang mga tao para sa laban ni Asia sa Miss World. At sinasabi nga nung iba na walang laban ang Miss World Philippines natin sa Miss World. Ako, para sa akin, siguro hindi pa naman nagsisimula yung competition. So, abangan natin kung ano ang makikita natin kay Asia. So, kung siya nga ba ay kakabog o hindi. Actually, talaga yung beauty niya yesterday, hindi rin ako na-amaze, hindi ako napawaw. Pero naniniwala naman ako na kung advocacy ang pag-uusapan, ay meron nun sa Asia. At kung paano niya pinirepare yung sarili niya sa Miss World Philippines at nagulat na lang tayo na naging biglang dark horse candidate siya dyan at nanalo, so kaya niya rin gawin yun sa Miss World. So for now, low-key ang nakikita natin dito kay Asia para sa laban niya sa Miss World. But siguro pagkatiwalaan na lang natin yung team niya, pagkatiwalaan natin yung kandidata, at malalaman natin yan very soon. O, di ba? So, yun. So, for now, ayoko munang maging negatibo para kay Asia sa magiging compete niya sa Miss World. Naniniwala pa din ako na maghahanda at may hinahanda si Asia sa kanyang laban sa Miss World ngayong taon na to. So, looking forward ako dyan kung ano yung ipapakita niya. So, yun. So, let's see, di ba? So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Naniniwala ba kayong malakas nga ba ang laban ng Katrina Ligado sa darating na Miss Supranational at kaya-kaya niyang makuha ang corona? And then, of course, eto nga si Bea Milan Windorski nangunguna sa listahan para maging Miss Universe. May makabreak kaya sa kanya neto? O ikaw ba, sigurado ka na ba na siya ang mananalong Miss Universe? Ano nga ba ang kulang at kailangan pang ihanda para kay Bea Milan Windorski? At si Asia, ikaw ba, naniniwala ka ba na kaya ni Asia ang laban na ilalaban natin sa Miss World
So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.